Binabati ko ng kapayapaan ang bawat isa sa inyo. Sa pangalan ng dakilang manunobos na si Jesus, mula ngayon at magpakailan pa man. Mapalad ang nakikinig at tumutupad ng kanyang mga utos. Ito ang hinahanap ng kaitaasan sa mga mananampalataya, sa mga mag-aaral, sapagkat hinahanap ang tinatawag na pagtalima ng bawat isa sa inyo sa utos ng dakilang Panginoon. Aking mga iniibig na mga kapatid, dahilan sa karanasan, nagiging marunong at matalino ang tao. At sa mga utos ng kaitaasan, inilapit ang tao sa isang pananampalataya na mayroong Diyos na makapangyarihan sa lahat. At habang lumalaon at tumatagal ang paglalakbay ng tao sa kapatagang lupa, nagbabago at nagbabago ang paniniwala at ang pananampalataya sa isang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Bakit o aking may iniibig na mga kapatid? Ang karunungan sa lupa ay isang panhatak na magbago ang pananampalataya ng tao sa dakilang Panginoon. At sa karunungan yan, o aking na iniibig na mga kapatid, bumuo ang tao, nagtatag ang tao ng iba't ibang uri ng pananampalataya na dala-dala ang pangalan ng dakilang Panginoon. At dito, ang naging kalayaan ng tao sapagkat ang tinatawag na pag-ibig sa sarili ang siyang namamayani o aking mainiibig na mga kapatid. At kayo, sa inyong pag-aaral sa loob ng paturuan ng diway, ano ang tinatawag na tunay na pananampalataya? Sa mga pag-uusap ng tao sa buhay na yan, laging binabanggit ang tinatawag na Kristiyano. Laging binabanggit ang tinatawag na relihiyon. Ngunit sino ang tinatawag na Kristiyano o aking mainiibig na mga kapatid? Sa inyong pag-aaral sa loob ng patro ng diway, hindi tinatawag ang Kristiyano dahilan sa pangalan lamang. Hindi tinatawag na Kristiyano dahilan sa mayroong sinasamahang organisasyon. Ang tinatawag na tunay na Kristiyano o aking may iniibig na mga kapatid ay yung tapat na sumusunod sa likuran ng dakilang Panginoon. Yung gumagawa ng kabutihan sa kanyang kapwa, yung naglilingkod sa kanyang kapwa o aking may iniibig na mga kapatid. Kung kaya nga,
sa inyong pananampalatayang yan na kung tawagin ng iba ay relihiyon. Ang pinakamabuting relihiyon na matatawag o aking may iniibig na mga kapatid ay isang bagay na nanggaling sa sinapupunan ng dakilang Panginoon na walang iba kundi ang tinatawag na pag-ibig. Yan ang tunay na relihiyon o aking may iniibig na mga kapatid. Nakatotohanan nga na mahirap mabitawan ng tao sa kanyang mga palad sapagkat na namamuyani pa rin ang tinatawag na kasakiman ng isang ako. Nariyan pa rin ang karamutan ng isang ako. Labis na iniibig ng tao ang kanyang sariling ako o aking may iniibig na mga kapatid. At maging kayo man, bago nyo nakilala ang katulang espiritismo, inyo nadaanan ang mga gawing yan o aking may iniibig na mga kapatid sapagkat naging hentil kayo, naging eskriba kayo, naging farisiyo kayo o aking may iniibig na mga kapatid. At sa inyong pagsilang sa mundong ibabaw o aking may iniibig na mga kapatid, anong wikas santong kasulatan? Dahilan sa kasalanan, ipinaglili ako ng aking ina. Kung kaya nga, kayo na mga narito sa harapan, na lagi natitisa sa pag-aaral niyo sa loob ng patrol ng diwa, balikan ninyong yung kahapon o aking may iniibig na mga kapatid. Ang kahapon na nagtataglay ng kahinaan at karupukan ng isang laman at ngayon nga, inilagay kayo sa isang paaralan kung saan hinubog ang inyong pagkatao, hinubog kayo na maging malakas, matatag at matibay na mananampalataya sa harapan ng dakilang Panginoon. Ang aking katanungan sa inyo, aking mga iniibig na mga kapatid. Ang ibang paninindigan ay katulad ni Apostol Pablo. Ang ibang paninindigan ay katulad ni Apostol Pablo hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay. Ipinagtanggol niya ang salita ng dakilang Panginoon. Ang kanya mga patotoo o aking mainiibig na mga kapatid. At marami sa mga mag-aaral na kung dumating ang tiisin sa buhay, kung bakit nahihiwalay ang isang ako sa tunay na puno ng ubas. Huwag na bang mangyari yan sa aking may iniibig na mga kapatid? Kung kaya nga ang pakikibaka at hamon sa buhay ay hindi mawawala sa inyong pananampalataya sapagkat dumadaan pa rin kayo at tinatawag na mga tinik at dawag sa inyong mga dinadaanan o aking mainiibig na mga kapatid. Magpatuloy lang kayo sa inyong paglalakad sa mundong ibabaw na huwag kayong lumingon sa likuran ninyong pinanggalingan. Ni huwag kayong lumingon sa kanan, ni sa kaliwaman, bagkos tuloy-tuloy lang yung paghakbang o aking mainiibig na mga kapatid sapagkat sa inyong pagpapatuloy ay naroon ang kapayapaan kaluhatian ng dakilang Panginoon. O aking mainiibig na mga kapatid. Ang inyong paghahanda ay isang lagi hinihingi ng kaitaasan. Habang kayo'y nabubuhay sa kapatagang lupa. Ang inyong paghahanda o aking mainiibig na mga kapatid ay isang laging binibitiwan ng kabatayan sapagkat dumadating ang kalagayan ng isang ako kapag nalilibang siya sa kanyang buhay ay nalilingat siya o aking mainiibig na mga kapatid. Maraming pangyayari sa inyong kapaligiran na hindi nyo nalalaman, subalit dumadating bigla-bigla sa inyong mga buhay o aking mainiibig na mga kapatid. Kung kaya nga, kung paano naghanda isang Noe sa kanyang kalagayan ng dakong una, ganyan din ang inyong paghanda o aking mainiibig na mga kapatid.
kung paano naghandang isang kawal bago lumusong sa labanan o aking may iniibig ng mga kapatid. Ganyan ninyong paghahanda upang sa ganun, anumang dumating sa inyong mga kalagayan, kayo ay nasa pag-iingat ng dakilang Panginoon. O aking may iniibig na mga kapatid, kung paano winika noon ng kabatlayaan ng dakong una. Kung isang sundalo ay maraming sandata sa kanyang pakikihamok sa kanyang mga kalaban, ganyan din ang inyong gagawin o aking mga iniibig ng mga kapatid. Magkaroon kayo ng maraming sandata sapagkat maraming anyo ng kadiliman ang siyang laging dumadaan sa inyong mga harapan o aking na iniibig na mga kapatid. Ang aking karagdagan sa ng Santong Kasulatan, 2 Timoteo, Kapitulo 2, 1 hanggang 3. Karagdagan, Efeso 4, pakibasa, 1 hanggang 5. At panghuli, Santiago 1, 26 hanggang 27. Pakibasa. Yan ang tatlong dinagdag ko sa inyo. Sa inyong pag-aaral, sa mapalad na pag-aaral sa magluto at harinawa. Sa inyong pakikitalad, lagi na. Sa kabatlayaan, mayroong gampaning katulad nito. Ang inyong kalayaan ay hindi na kalayaan na nanggagaling sa iyong mga sariling kaakuan, kung hindi ang inyong kalayaan ay manggagaling na sa dakilang Panginoon. O aking may iniibig na mga kapatid, harinawa, anumang dagundong ang dumating sa inyong mga kalagayan, anumang hinagpis ang mararanasan niyo sa buhay na yan, huwag kayong humiwalay sa tunay na puno ng ubas na walang iba kundi ang dakilang Panginoon. At tandaan ninyo, lagi nang binabanggit ng kabatlayaan ang panahon na dumadating sa inyong mga buhay ay totoong panahon kung saan hinahamon ang inyong karunungan, hinahamon ang inyong pananampalataya sa harapan ng dakilang Panginoon. Muli, iniwan ko sa inyo ang kapayapaan nagmumula sa ating Espiritu, naway siyang managana at maghari sa mga buong kaakuan, sa inyong kapaligiran, sa inyong bansa at sa buong sandaigdigan. Paalam. Paalam, Pablo, Apostol. Sumainyo ang pag-ibig na walang hanggan, na may pag-asa sa buong sandaigdigan. Kayo ang mga anak na sumusunod sa batas ng lipunan ng Espiritismo. Maghari nawa sa inyo ang pag-ibig na walang hanggan, ngayon at magpakailan pa nga. Mga iniibig, kayo'y mga anak na mayroon ng mga katungkulan sa harap ng Panginoon. Huwag ninyong sasabihin ng katungkulan na iyan ay hindi nalalaman ng kaitaasan. Iyan ay tungkol na katotohanan upang kayo ay magsilbi sa harap ng Panginoon. Huwag ninyong gagawin biro lamang na kayo ay naatasan ng mga opisyalis ng silahis ng pag-ibig. Yan ang pinakamahalaga sa inyong mga buhay, sapagkat naturan kayong mga anak na maglilingkod sa harap ng Panginoon. Lahat ng ito'y inyong inaasam-asam na may malinis ang inyong mga kalooban sa araw-araw, upang ang lahat ng ito'y
inyong maisa katuparan sa harap ng Panginoon. Marami sa inyo ang malinis na kalooban upang tuparin ang lahat ng ninanais ng inyong mga buhay. Magpasalamat kayo at magpuri sa pangalan ng Panginoong Hesukristo dahil naririto kayo sa araw ng pananampalataya at pananalig tungo sa salita ng Diyos. Kayo'y lagi ng pinagkakalooban upang kayo'y mamalagi sa matuwid ng landas ng katotohanan upang kayo ay lumakas sa araw-araw ninyong buhay. Inyo itong nararamdaman, mga minamahal kong mga anak, upang kayo'y laging patnubayan sa inyong mga inaasam-asam ninyong buhay. Magpasalamat kayo't magpuri sa lahat ng oras na ang Diyos ay laging pumapatnubay sa inyong buhay sapagkat kayo'y mga anak na naghahangad ng totoong daan na patungo sa kanyang kinaroroonan na ang Diyos ay buhay sa inyong mga puso't damdamin at kalooban. Kayo'y binigyan ng pagkakataon upang singkapin ninyo. Kayo'y manatili sa pangalan ng Diyos, Ama. At ang lahat ng ito'y inyo itong ingatan sa lahat ng oras. Kung ito'y inyong kailangan, anuman ang inyong hangarin sa buhay ay pagkakaloob sa inyo, sapagkat siya ang tunay na banal na Espiritu Santo upang pagkalooban kayo ng matibay na pananampalataya at pananalig tungo sa kaunlaran ng inyong mga buhay. Nalalaman ko ng bawat isa sa inyo ay mayroon ng katungkulan sa harap ng Panginoon upang ito'y inyong mapagtagumpayan ang inyong hangarin sa harap ng Panginoon. Nalalaman ko ng bawat isa binigyan ng lakas, ng loob upang ito'y matunghayan na ang totoong salita ng Diyos ay pinagkakaloob sa inyo, sa inyong mga buhay. Ang bawat isang medium na binigyan ng tunay at totoong salita ay naririyan na sa inyong mga puso, damdamin kalooban upang ito'y inyong iwasto ang inyong mga sarili tungo sa kalooban ng Diyos. Sapagkat yan ang nararapat sa bawat isang mananampalataya na ang lahat ng ito'y kayo, ang mga anak na tumutupad ng inyong mga tungkulin na may malinis na kalooban, malinis na kaisipan upang ito'y iwasto ang lahat na pinagkakaloob sa inyo ng banal na Espiritu Santo. Tuklasin sa pangalawang sulat ni Juan, 1 hanggang 6. Pakibasa. Magpasalamat kayo't magpuri sa Panginoong Hesukristo na laging pumapatnubay sa bawat isa dahil kayo na nga ang anak na may banal na pananalig sa kanyang pangalan. Sumainyo nawa ang lahat ng pag-ibig, pag-asa sa buong sangdaigdigang ito. Maghari nawa sa inyo
ang kapayapaan, kaluwalhatian, ngayon at magpakailan paman. Paalam. Ako'y si Apostol Juan Bautista. Adios sa inyong lahat. Pag-ibig at kapayapaan. Ito nga ay ang aking binabati para sa lahat at bawat isang naririto sa mapalad ng umagang ito. Mula ngayon at magpakailan paman. Sa inyong mga sarili o aking mga iniibig, paano ninyo naunawaan ang kapangyarihan ng ating dakilang Ama? Paano nyo ito naunawaan? Naiintindihan nyo nga ba kung paano ito nagdadaloy mula sa kaitaasan pababa dito sa lupa nang upang sa gayon magkaroon ng pakinabang sa inyong mga pamumuhay? Sapagkat katotohanan na ang kapangyarihang ito ay ang kapangyarihan na nagpapatibok sa inyong mga puso. Ito ang kapangyarihan na nagbibigay sa inyo ng sigla nang upang sa gayon ang inyong mga katawang laman ay bumangon muli para sa bagong umaga. Ito ay ang nagbibigay sa inyo ng lakas. Ito ay ang nagbigay sa inyo ng buhay. Ito ay nagbigay sa inyo ng panamig bilang inyong laman o aking mga iniibig na mga kapatid. Ito ay iniisang bagay na kung maunawaan ninyo, na kung makuha at mahawakan ninyo o aking mga iniibig na mga kapatid, ay ang siyang magbibigay sa inyo ng tunay na kaluwalhatian. Bakit? Sapagkat ang lahat ng nakahawak na kapangyarihan ng ating dakilang Ama ay ang siyang naging isa at nagtagumpay para sa Kanya. Sapagkat hindi nyo nga lamang basta-basta ito mahanap, mauunawaan ni magagamit, ngunit tunay sa inyong mga kalagayan sa kasalukuyan ang kapangyarihan ng ating dakilang Ama. Ito ay inyong mahihiram sa panahon na kung saan kayo'y nag-ibig, hindi lamang ng sarili, kundi ng inyong kapwa at lahat ng inyong kinakasama sa inyong mga landas. Sapagkat ang kapangyarihan ng ating dakilang Ama ay nanggaling sa kanyang pag-ibig na kung kayo'y nabubuhay ng mayroong pagmamahal sa inyong mga puso, tunay na kayo ay makapangyarihan. Hindi ang mga hari, hindi ang mga pinuno, ngunit tunay. Saan ang kapangyarihan kung kayo'y nagahari? Kung kayo'y nagpapamahala sa mundong magiging abo? Hanapin ninyo ang kapangyarihan ninyo sa kaitaasan, kapangyarihan sa ilalim ng kanyang gabay, sa ilalim ng kanyang bandila, sapagkat ang pag-unawa ng kapangyarihan ng ayon sa laman ay malayo sa kapangyarihan ng ayon sa kaitaasan. Kayo'y makapangyarihan kung kayo'y malapit sa Ama, ngunit ang siyang malapit sa Ama ay mapagkumbaba at hindi gagamitin ang lakas ng Ama para sa pansariling mga hangarin. Ngunit gagamitin nila ito para sa kung ano man ang nais ng kanilang iniibig ng Ama. Tunay o aking mga iniibig na mga kapatid, ang siyang mayroong hawak sa lakas, ang siyang mayroong hawak sa kapangyarihan ng Ama, ay siyang magkakaroon ng kapayapaan sa kanilang mga sarili. Hindi dahil sila na'y makapangyarihan, hindi dahil sila na'y mayroong sapat na pangangailangan, kundi dahil sila na'y malapit, katabi at naunawaan ng ating dakilang Ama. Sapagkat lahat at bawat isa kayo'y naririto, sapagkat kayo'y naglalakad, nagtatak ng isang landas patungo sa Kanya nang upang sa gayon maging ganap na bahagi niya. Lahat at bawat isa sa inyo ay mayroong iisang kinakailangang gampanin sa kanyang kaharian na kung hindi ninyo magawa, na kung hindi ninyo mapuntahan, ay tunay gaya na kung paano hindi kayo maging ganap. Hindi kayo magiging buo kung kulang ang Panginoon sa inyong mga buhay ay tunay. Hindi rin magiging ganap ang kaharian ng ating dakilang Ama.
mayroong mawawala, mayroong naliligaw, at kayo ang tinutukoy, o aking mga iniibig na mga kapatid. Kayo'y naririto sa lupa, nag-aaral, nang upang sa gayon kayo'y maging sapat, nang upang sa gayon kayo'y maging handa para sa inyong kinakailangang gampanin na tungkulin na sa panahon na ito'y inyong maganap ay tunay. Kayo'y magkakaroon ng kapayapaan, ng kagalakan, kahit gaanong kahaba, kahit gaanong kahirap. Ang landas sa inyong maaaring maharapan tunay, ang isang buhay lamang ay sapat para sa inyong pagtatagumpay. Ngunit ang isang tao ay paulit-ulit na umiikot sa mundong ito, paulit-ulit ang mga buhay, sapagkat sila'y kumakapit, sapagkat sa kanilang mga puso sila'y mayroong kahinaan, kahinaan na maaari ninyong malinis sa panahon na kung saan maunawaan ninyo at mapakita ninyo sa ating dakilang Ama na siya ay ang pinakamataas na inyong kinahalagahan sa inyong mga buhay na hiram. Tunay, hindi lamang salita ang inyong maaaring ipakita sa Ama nang upang sa gayon kayo'y tawagin niyang ganap. Kanyang tawaging banal at gumagawa ng kanilang tungkulin. Kinakailangan ng inyong aksyon. Kinakailangan ng inyong galaw. Sapagkat ang mga labi at dila ay maaaring magsinungaling. Ngunit masasabi niyo nga ba ang inyong mga aksyon, ang inyong paggagalaw, ang inyong pagtatahak patungo sa kaharian ng ating dakilang Ama ay maaaring magsinungaling sa kanyang harapan? Sapagkat ang siyang hindi tapat sa kanilang sarili, hindi tapat sa kanyang kapwa, at masigit pa nga sa Ama ay hindi karapat-dapat sa kanyang kaharian, sapagkat siya'y nagpakita na ng halimbawa, ang ating dakilang Ama at ang Panginoon, na sila'y hindi rin nagsisinungaling, na sila'y mayroong matatag at tapat na kalooban at kaisipan, na kung hindi ninyo susundan tunay, kayo ba'y karapat-dapat para sa kanyang kaharian. Naunawaan niya na ang inyong mga kalooban, naunawaan niya na nga ang inyong mga hangarin at pangangailangan, na kung kayo'y nagsisinungaling o aking mga iniibig na mga kapatid, ito'y nagpapakita sa inyo ng takot. Ngunit ang siyang nag-iibig sa Amang tunay at ng lubos ay hindi lamang matatakot sa Kanya, kundi magkakaroon ng kabigatan sa puso nang upang sa gayon sabihin ng lahat para sa Kanya. Sapagkat ang siyang tapat sa Ama, tapat sa kapwa at sarili, ay tunay karapat-dapat sa kanyang kaharian, sapagkat sila'y mayroong pag-uunawa sa kung gaanong kalawak ang nakikita, naririnig, at nadadama ng ating dakilang Ama, sapagkat siya'y nasa hangin, sapagkat siya'y nasa inyong mga dingding, sapagkat siya'y nasa inyong mga kaisipan na ngayon, maririnig, makikita, mauunawaan, at mas higit pa nga o aking mga iniibig na mga kapatid, kayo'y kanyang may intindi sapagkat kayo'y kanyang mahal. Ngunit kung kayo'y takot humarap sa kanya ng mayroong katapatan sa puso, ay tunay hindi kayo naniniwala sa buong kalawakan ng kanyang pag-ibig para sa lahat at bawat isa. Kaya't kayo'y lumakad ng inyong mga landas ng mayroong katapatan sa puso. Kayo'y lumakad ng inyong mga landas ng kinakapitan ng kanyang kapangyarihan, sapagkat ito ay ang maghahatak sa inyong paangat patungo sa kanyang kaharian, patungo sa kaligtasan. Gamitin ninyo ang kanyang kapangyarihan nang upang sa gayon kayo'y magligtas ng inyong mga kapwa. Sapagkat kung paano ang kaharian ng Ama ay hindi magiging ganap, kung kayo'y wala roon, kayo din ay hindi maging ganap sa pagkukulang ng inyong mga iniibig na kapatid, sapagkat lahat at bawat isa kayo'y magkakasama nga dapat. Kayo ay konektado, kayo ay nangangailangan na magkaroon ng kaugnayan
sa isa't isa, nang upang sa gayon kayo'y maging katulad nga ng ating dakilang Ama na mayroong kaugnayan sa lahat at bawat isa sa inyong mga puso, kalooban, kaisipan at espiritu. Kaya't kinakailangan na kayo'y magtipon sa mapalad na umagang ito, hindi lamang nang upang sa gayon kayo'y mag-aral, magpaunlad ng inyong mga espiritu at pag-aaral, ngunit nang upang sa gayon kayo'y magkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa inyong mga kapwa, sapagkat ang pag-unawa sa sarili, ito'y inyong kinakailangan. Ang pag-unawa sa Ama, ito'y inyong kinakailangan. Ngunit gaya nga na kung paano kinakailangan ninyong ibigin ang lahat ng bagay, ibigin ang lahat ng nilalang. Kinakailangan nyo nga rin magkaroon ng pag-unawa sa lahat ng nilalang at sa lahat ng bagay. Doon ninyo mahanap ang kapayapaan sapagkat ang siyang mayroong pag-iintindi, mayroong tunay na malawak na kaalaman ay ang pinakamalaya at pinakamapayapa sa lahat sapagkat sila lamang ang makakakita ng katotohanan kung saan nga patungo ang inyong mga landas at saan nga ba nakatungo ang landas ang lahat at bawat isa kundi sa kaliwanagan, kaligtasan at pagmamahal ng ating dakilang Ama sa ilalim ng kanyang bandila. Dito ko kayo iniiwan ng aking mga iniibig na mga kapatid sa isang mapalad na umagang ito. Ako ang inyong kapatid sa isang pag-aaral, Espiritu Santo ng katotohanan. Paalam, paalam. Sumainyo nawa ang pag-ibig at ang kapayapaan na sa inyo'y nais na maibaba at maihandog ng Amang nasa kaitaasan mula ngayon at magpakailanpaman. Aking mga iniibig, paano na nga ba ninyo nauunawaan ang pag-ibig sa inyo ng Amang nasa kaitaasan? Tunay ba ninyo itong nauunawaan bilang ang kaurasan na kanyang ipinagkakaloob sa lahat at bawat isa? O tunay nga ba ninyo itong nauunawaan bilang mga biyaya, mga karunungan at mga salitang sa inyo'y ibinibiyaya ng Amang nasa kaitaasan? Aking mga iniibig, tunay hindi pa ninyo nauunawaan ng lubusan kung gaano na nga ba kalawak ang pag-ibig ng dakilang Panginoon para sa lahat at bawat isa. Subalit aking mga iniibig, tunay ninyong maihatulad ito sa kung gaano man kalawak ang kaitaasan, sa kung gaano man kalawak ang pag-aaral na ukol sa Espiritu na pinag-aaralan ng lahat at bawat isa sa inyo. Sapagat aking mga iniibig, katotohanan aking sasabihin sa lahat at bawat isa sa inyo, ang pag-ibig ng dakilang Panginoon ay walang hanggan. Ang pag-ibig ng dakilang Panginoon ay tunay ngang walang katapusan at tunay na tapat sa lahat at bawat isa, na kung tunay nga kayo ay lalayo sa dakilang Panginoon, na kung tunay nga ninyong mas pipiliing hindi bumangon at matulog na lamang sa inyong mga tahanan, manatiling mga musmos sa pag-aaral ng ukol sa Espiritu, ay tunay pa ring makakahanap ang dakilang Panginoon ng paraan at ng mga daan nang sa gayon tunay aking mga iniibig, kayo nga ay bumangon sa inyong mga higaan. Nang sa gayon tunay aking mga iniibig, kayo nga ay muling pumasok sa kanyang tahanan na tinatawag na kaitaasan. Kaya't aking mga iniibig, kung tunay nawa ninyong ginugusto na kayo ay mananatili na lamang na musmos sa pag-aaral ng ukol sa Espiritu, ay tunay nga ang dakilang Panginoon ay tunay na hahatak sa lahat at bawat isa. Tunay na magbibigay sa inyo ng pag-asa na kayo nga ay muling bumangon at kayo nga ay muling makabalik sa kanyang tahanan. Sapagat aking mga iniibig, kahit pa na kayo ay lumayo sa dakilang Panginoon, ay patuloy pa rin niya kayo pagbubuksan ng kanyang mga pintuan. Sapagat aking mga iniibig, ganito kalawak ang dakilang Panginoon. Tunay na ang Amang nasa kaitaasan na pinupurihan at pinapananampalatayan
ng lahat at bawat isa ay mabuti at mapagpatawad. Sapagkat aking mga iniibig, wag nawa ninyong hahayaan na ang inyong mga sarili ay tunay gagawa ng mga bagay na hindi karapat-dapat sa harapan ng dambana ng dakilang Panginoon. Sapagkat tunay aking mga iniibig, inyo nang nalalaman kung ano ang tama sa mali. Inyo nang nalalaman kung ano nga ang karapat-dapat ninyong gawin bilang mga mag-aaral ng dakilang Panginoon. Kaya't aking mga iniibig, wag na wag ninyong hahayaan na ang inyong mga sarili ay mahatak ng iba't ibang mga paniniwala, iba't ibang mga pananaw ng bawat tao rito sa lupa. Sapagkat aking mga iniibig, tunay na ninyong nalalaman ang banal na pag-aaral at paniniwala na ukol sa dakilang Panginoon. Tunay ninyong nalalaman ng pag-aaral na karapat-dapat para sa inyong mga espiritu, lalong-lalo na sa inyong mga apo. Sapagkat aking mga iniibig, kayo ay natuturuan ng dakilang Panginoon. Sa bawat panahon nga na kayo ay naririto sa lupa, tunay niya kayong ginigising upang inyong mapag-aralan at mabigyan ng kaunlaran ng inyong mga espiritu. Kaya't aking mga iniibig, inyong ibigay ang inyong mga kalagayan sa dakilang Panginoon. Inyong ibigay ang inyong mga kamay at ang inyong mga buhay, lalong-lalo na ang inyong mga kabuuan sa dakilang Panginoon. Sapagkat aking mga iniibig, tunay ang Ama ang gagabay sa lahat at bawat isa sa inyo. Hindi na nga ninyo mahahanap ang gabay at ang pag-ibig na tulad nga sa dakilang Panginoon rito sa lupa. Sapagkat aking mga iniibig, tunay ninyo lamang na mahahanap rito sa lupa ang bawat kasakitan na maaaring ninyo maipasok sa inyong mga kaisipan. Kaya't aking mga iniibig, sa bawat pagkakataon na kayo ay tinatawag at pinapapasok ng dakilang Panginoon sa kanyang paaralan, ay tunay nga kayong bumangon upang inyong maibigay sa inyong mga espiritu ang kaunlaran na ninanais ng dakilang Panginoon para sa lahat at bawat isa. Sapagkat aking mga iniibig, paano na nga ba ninyo maibibigay sa inyong mga espiritu ang kaunlaran kung tunay hindi kayo mag-aaral? Paano na nga ba kayo uunlad ng ayon sa pag-aaral na ukol sa espiritu kung tunay nga kayo ay magiging tamad at hindi nga gagawa ng ayon sa ninanais ng dakilang Panginoon? Kaya't aking mga iniibig, patuloy nga kayong makipag-aral sa kaitaasan. Tunay nga na sa inyo ay hinahanap ng dakilang Panginoon ng inyong mga katyagaan. Sa inyo ay hinahanap ng dakilang Panginoon ng inyong mga pagnanais na magpatuloy sa paturoang espiritu. Sapagkat aking mga iniibig, tunay ang lahat at bawat isa sa inyo ay binabarito, hindi lamang upang mag-aral sapagkat kayo nga ay upang makapagbahagi ng aral ng dakilang Panginoon. Kaya't aking mga iniibig, huwag na huwag ninyong kakalimutan ang layunin ng dakilang Panginoon para sa lahat at bawat isa. Huwag na huwag ninyong kakalimutan ang mga tungkulin na sa inyo'y iniaatang, sapagkat aking mga iniibig, ito ay pag-asa, ito nga ay ang daanang sa gayon inyong makamit ang katagumpayan na sa inyo'y ipinagkakaloob ng dakilang Panginoon. Tunay aking mga iniibig, patuloy nga kayong gumawa. Patuloy ninyong gawin ang karapat-dapat na sa inyo'y ninanais na makita ng dakilang Panginoon. Sapagkat tunay kayo ay ang mga buhay na halimbawa ng Amang nasa kaitaasan. Kayo ay ibinabarito upang kayo nga ay magpatuloy, upang nang sa gayon ng sanglibutan nga ay siyang patuloy na maging maliwanag, maging malinis at maging karapat-dapat para sa Ama. Sapagkat aking mga iniibig, ang tunay lamang na nananampalataya sa dakilang Panginoon, ang tunay na gumagawa, ang tapat nga na siyang nagbabahagi sa kanyang kapwa, sa kanyang mga kapatid, ay ang tunay ngang binibigyan ng dakilang Panginoon ng mga biyaya. Binibigyan ng dakilang Panginoon ng mga karunungan. Nang sa gayon nga aking mga iniibig, kayo ay makapagpatuloy at inyo ngang maunawaan ang mga salita na ukol sa Espiritu. Kaya't aking mga iniibig,
kung tunay nga ninyong ninanais na magkaroon ng malaking bahay o tahanan rito sa lupa, tunay na sa inyo'y ibibigay ng dakilang Panginoon ang tubig at tinapay, sapagkat aking mga iniibig, ibinibigay ng dakilang Panginoon at ipinagkakaloob sa lahat at bawat isa ang kanilang mga kinakailangan, hindi ang kanilang mga ninanais at ang kanilang mga kagustuhan. Kaya't aking mga iniibig, huwag lamang kayo lalapit sa dakilang Panginoon kung kayo nga ay tunay na may mga hangarin, kung tunay nga ninyong hangad na kayo ay magtagumpay ng ayon lamang sa inyong mga laman. Subalit kayo ay lumapit sa dakilang Panginoon, magpasalamat para sa lahat ng biyaya na kanyang ipinagkakaloob sa lahat at bawat isa. Sapagkat aking mga iniibig, kung tunay nga wala ang Ama, kung tunay nga wala ang kanyang pag-ibig sa lahat at bawat isa, at kung tunay nga ang kanyang liwanag ay hindi na kanyang ipinabababa rito para sa lahat at bawat isa, ay paano na nga ba kayo mamumuhay rito sa lupa? Tunay aking mga iniibig, inyong isipin, ano na nga ba ang mangyayari sa inyo kung tunay hindi malawak ang pag-ibig ng dakilang Panginoon, kung tunay hindi mapagpakumbaba ang dakilang Panginoon, kung tunay ngang hindi buti ang puso ng Ama sa lahat at bawat isa. Inyong isipin na wala na nga kayo rito sa lupa kung wala rin ang dakilang Ama. Kaya't aking mga iniibig, sa bawat pagkakataon inyong sulitin ang mga kaorasang sa inyo ipinagkakaloob, nang sa gayon ito nga ay inyong magamit ng para lamang sa Ama. Nang sa gayon nga ito ay inyong magamit ng para sa ikauunlad ng inyong mga espiritu, sapagkat tunay aking mga iniibig, sa katuldukan ng inyong mga laman rito sa lupa, patuloy na makikipag-aral ang inyong mga espiritu sa dakilang Panginoon. Patuloy nga kayong gagawa ng para sa Ama, sapagkat aking mga iniibig, walang hanggan ang pag-aaral na ukol sa Espiritu. Walang hanggan nga ang siyang pagkakataon na sa inyo ibinibigay na kayo nga ay muling bumalik, na kayo nga ay patuloy na makipag-aral. Kaya't aking mga iniibig, inyong ipakita sa dakilang Panginoon na kayo ay gumagawa ng tunay, na kayo ay nananampalataya ng tapat, at ng tunay nga aking mga iniibig, kayo ay magpapatuloy sa paaralan na ukol sa Espiritu. Ito lamang ang sa inyo'y nais na maibaba at maibahagi ng Amang nasa kaitaasan, ang iyong kapatid sa isang pag-aaral, Espiritu Santo ng katotohanan, paalam. Sumainyo nawa ang pag-ibig at ang kapayapaan, ang siya nawang maghari sa lahat at bawat isa mula ngayon at magpakailanman. Mga iniibig kong mga kapatid, tunay ng lahat at bawat isa ay nabigyan na naman ng pagkakataon ng dakilang Panginoon. Kaya't kayo'y patuloy na nakakapakinig ng mga katotohanang pag-aaral na muli ngang ibinababa ng kaitaasan. Naway ang bawat pag-aaral na inyong matututunan, na inyong mauunawaan at tunay ngang mapakikinggan, ay manatili sa inyong mga puso, isipan, damdamin at kalooban, at hindi lamang manatiling isang pag-aaral sa inyong mga iniibig kong mga kapatid, ngunit maging isang liwanag na siyang gagabay sa inyong mga landas. Katotohanan nga na ang pag-aaral ng dakilang Panginoon ay hindi lamang nagtuturo sa lahat at bawat isa, ngunit nagbibigay nga ito ng direksyon sa sino mang naliligaw, sa sino mang nawawala, at upang sa gayon ay makita nyo nga ng mayroong kalinawan ang landas tungo sa tahanan ng dakilang Panginoon, tungo sa kanyang liwanag, at tungo sa tagumpay ninyo sa inyong mga pag-aaral. Kaya't mga iniibig kong mga kapatid,
Naway kayo ay magpatuloy ng mayroong kasipagan sa inyong mga sarili. Naway magpatuloy kayo ng mayroong kabuluhan sa inyong paglalakbay. Sapagkat hindi lamang nga kayo maglalakbay na walang kabuluhan. Hindi lamang kayo paparito dito sa sanglibutan na ito upang sa gayon ang inyong mga sariling ako'y inyong mapaunlad. Ngunit para nga kayo'y, para ang inyong mga espiritu nga ay tunay na mapaunlad. Upang sa gayon ang inyong mga pag-aaral ng nauukol sa espiritu ay tunay ngang magbunga. At upang sa gayon, kayo ay magkaloob sa inyong mga kapwa. Ito ang siyang tunay na nalilimutan ng isang mag-aaral. Ang magkaloob sa kanyang kapwa, mga iniibig kong mga kapatid, katotohanan nga na hindi lamang kayo ang siyang nararapat na magtagumpay. Ngunit pati na rin ang inyong mga kapatid na inyong ang tutulungan, na inyong babahagian ng bahagi ng kaitaasan na ibahagi sa lahat at bawat isa na siyang nag-aaral. Mga iniibig kong mga kapatid, naway ang liwanag ng dakilang Panginoon ay patuloy na sumainyo. Naway ang kapayapaan ay patuloy na manatili sa inyong mga sarili. Sapagkat katotohanan na ang kapayapaan ang siyang nakapagbibigay kaunlaran sa isang mag-aaral. At bakit nga ba ang kapayapaan ang siyang nakapagbibigay kaunlaran sa isang mag-aaral? Tunay nga sa pamamagitan nga nito, ang bawat pag-aaral, ang bawat salita at ang bawat katuruan ay tunay ngang pumaparoon sa inyo at walang anumang bahagi ng sanglibutan na ito ang siyang makapagpipigil dito, ang siyang makapaggugulo sa inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban. Sapagkat tunay nga na ang bahagi ng sanglibutan na ito ang siyang patuloy na nagbibigay kaguluhan sa inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban. Ang patuloy na nagbibigay sa inyo ng kasakitan, ng kagalitan. Kaya't mga iniibig kong mga kapatid, kayo nga ay nag-aaral upang sa gayon, sa isang saglit nga'y malimutan ninyo ang bahagi ng sanglibutan at tunay ngang pumaroon sa bahagi ng kaitaasan na siyang tunay na nagbibigay sa inyo ng kaginhawaan, nagbibigay sa inyo ng kapayapaan. Kaya't mga iniibig kong mga kapatid, naway pumaroon nga kayo sa bahagi na nagbibigay sa inyo ng kapayapaan, na nagbibigay sa inyo ng kagalakan at kaginhawaan. At ito ang bahagi ng kaitaasan na tunay at pilit ngang ibinababa sa lahat at bawat isa. At tunay ngang hinihintay ng dakilang Panginoon na kayo bilang mag-aaral ng kaitaasan ay tanggapin ang bahagi ng dakilang Panginoon. At sa pagtanggap nyo nga na ito ay naway maging handa ang lahat at bawat isa. Sapagkat ang bawat pag-aaral na ipinagkakaloob sa inyo ay may tungkulin na naway kayo ay maging masipag sa pagtupad nito, sapagkat hindi lamang ito isang tungkulin na maaari nga ninyong limutin, na maaari nga ninyong hindi tuparin, ngunit ito ang tungkulin ng dakilang Panginoon sa lahat at bawat isa, na siyang tunay nga nakapagbibigay nga sa inyo ng kaunlaran. Kaya't mga iniibig kong mga kapatid,
Naway ang pag-aaral ay sa inyo'y magbunga. Magbunga at huwag nga ninyong hahayaan na malanta at tunay ngang manatili kayong musmos sa pag-aaral ng dakilang Panginoon. Katotohanang mapapalad ang lahat at bawat isa. Hindi dahil lamang na kayo'y nakapakikinig, ngunit kayo'y mayroong kakayahan na magbahagi. Sapagkat ang pagbabahagi nga sa inyong mga kapatid ay tunay ngang kinakailangang gampanin ng lahat at bawat isa. Sapagkat ito'y bahagi ng inyong mga tungkulin. Bilang kayo ay tinatawag na mag-aral ng kaitaasan. Bilang kayo ang siyang pinagkatiwalaan ng dakilang Panginoon na siyang mag-aaral. Ang lahat at bawat isa ay patuloy na binigyan ng pagkakataon ng dakilang Panginoon na siyang mag-aral. Ngunit iilan nga lamang ang tunay ngang tumanggap dito. Iilan lamang ang tunay ngang sumunod dito. Kaya't naway kayo mga iniibig kong mga kapatid na sumusunod sa bawat pag-aaral ng dakilang Panginoon. Naway maging makabuluhan ang inyong paglalakbay. Naway kayo mga iniibig kong mga kapatid ang magbigay liwanag at magbigay ng kapayapaan dito sa kadiliman ng sanglibutan na ito. Naway kayo ay magpatuloy upang sa gayon ang tagumpay nga na inyong ninanais sa inyong mga pag-aaral ay tunay ngang makamit ng lahat at bawat isa. Mga iniibig kong mga kapatid, tunay na ang pag-aaral nga ay isang mahabang proseso na siyang kinakailangan ng pagsikapan ng lahat at bawat isa. Katotohanan na hindi nga kayo uunlad sa isang araw lamang ng inyong pag-aaral. Katotohanan nga na kinakailangan nyo itong bigyan ng mahabang panahon, mahabang pagtitiis, at mahabang pagsasakripisyo, mga iniibig kong mga kapatid. Pagsasakripisyo sa bahagi ng sanglibutan na ito na kinakailangan nga ninyong limutin upang sa gayon kayo'y tunay na makatupad. Kaya't mga iniibig kong mga kapatid, tunay nga huwag nga kayong magmadali at tunay kayong gagabayan ng dakilang Panginoon paunti-unti upang sa gayon ang bawat pag-aaral ay tunay ninyong maunawaan at ang bawat kaalaman at ang bawat katotohanang mga pag-aaral ay tunay nga ninyong maunawaan ng mayroong kabuluhan at tunay nga ninyong maibahagi ng may kababaang loob. At dito ko nga kayo iniiwan sa mapalad na araw nito. Naway ang pag-ibig at ang kapayapaan ang siya nawang maghari sa lahat at bawat isa. Mula ngayon at magpakailanman. Ako ang inyong kapatid sa iisang pag-aaral. Espiritu Santo ng katotohanan. Amen. Sumainyo ang pag-ibig, ang liwanag, at ang kapayapaan na nagbubuhat sa isang Diyos na makapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Mga iniibig na mga kapatid, ang buhay na mayroong kayo sa kasalukuyan ay ang isang pinakamahalagang biyaya na hiniling ninyo sa Panginoong Diyos upang sa gayon, sa inyong kaliitan, ay tunay na makagawa kayo ng makalangit na gawain
na kung saan nga maraming pag-aaral ang ibinababa upang sa gayon sa tinatawag ng kamangmangan ng tao ay magkaroon siya ng pagkatuto. At sa kanyang pagkatuto, naroon ang mahalagang paggawa. Paggawa na kung saan kakikitaan ng bahagi ng Diyos ang kabutihan ay gagawin sa inyong mga kapwa kung paanong gusto niyong gawang kayo ng mabuti. Ay una niyong gawin sa inyong mga kapwa upang sa gayon kayo ay maging isang mabuting halimbawa na tunay nga na mayroong natututunan at hindi lamang isang palamuti. Ang mga bagay na ipinapakita ng inyong mga sarili sa tuwing darating ang ganitong panahon ng pag-aaral. Sa kapanahonang itong marami ang nagtutungo sa bahay dalanginan, dumadalangin ng para sa kanyang sarili, humihiling ng para sa kanyang sarili, dumadaing ng para sa kanyang sarili. Nasaan ang pagkakawang gawa? Nasaan ang bahagi ng pag-ibig na kanyang natutunan bago pa siya isilang kung laging para sa kanya lamang sarili? Mga minamahal na mga kapatid, ang pagkakawang gawang tunay ay ginagawa sa lihim sa pamamagitan ng pananalangin na hindi kinakailangang ipakita o sabihin sa kanyang kapwa na ito ay kanyang ipinapanalangin kung hindi naroon sa pagiging payak na simple ng pananalangin sa kanyang sarili, ngunit ang tunay na biyaya ay dumuroon sa tunay na nangangailangan. Kayo ba'y tulad ng aking nabanggit? Ang pananalangin niyo lamang ay para sa inyo lamang sarili? At hindi ba ganinyo nagawa ang isang tunay na pagkakawang gawa na kayo ay manalangin para sa inyong kapwa, na kayo ay manalangin para sa inyong kapaligiran, kayo ay manalangin para sa inyong bansa, at higit sa lahat, kayo ay manalangin para sa sandaigdigang ito, na naroon nga ang maraming alitigtigin, sapagkat ang tawag ng laman ay mas nakahigit, at kung nakahigit ang tawag ng laman, nasaan ang kabutihan? Hinahanap ng kaitaasan, lagi na kung paanong kayo rin ay naghahanap. Ganon din ang kaitaasan, kung paano kayo nakagagawa sa tunay na pag-aaral na inyong pinag-aaralan. Kayo ay naglalaan ng inyong mga panahon sa ganitong mga sandali. Kung ganon, may kahalagahan ng ganitong pag-aaral. At kung may kahalagahan ng ganitong pag-aaral, kayo ba ay may kahandaan? Nasaan ang kahandaan ninyo? Kung nariyan pa rin sa inyong mga kaisipan, ang mga naiwan ninyo sa inyong mga tahanan, kung nariyan pa sa inyong mga kaisipan, kung ano ang inyong gagawin sa darating na oras at sa darating na bukas, bigyan ninyo ng kapayapaan ang inyong mga sarili, aking mga minamahal na mga kapatid, upang sa gayon, ang isang kamangmangan na lagi na'y tinatawag na umaalipin sa tao, ay tunay na siya'y makakalag, sapagkat ito ang laging ipinaaalala sa lahat at bawat isa. Kung kaya nga't hindi kayo magsasawa, kung paano nga kayo ay kumakain sa araw-araw at hindi kayo nagsasawa sapagkat ito ay pangangailangan ng inyong mga katawan, ganun din nawa ang pag-aaral ninyo, ang pananalangin at pagkakawang gawa ay ituring din yung pagkain ng inyong mga espiritu na hindi nyo pagsasawaan, aking mga minamahal na mga kapatid, sapagkat ito ang makapagbibigay sa inyo
ng kalakasan ng inyong mga espiritu. Ito ang magbibigay sa inyo ng isang tunay na kapayapaan sapagkat hindi kayo naghangad ng maraming bagay na kinatatakutan ng tao na mawala sa kanya sa kapanahonan ito. Ano ang mga bagay na kinatatakutan ng tao na mawala sa kanya? Kung hindi ang pinaghihirapan ng kanyang katawang laman sa mahabang panahon ng pag-iipon, na maaaring nakawin ng kanyang kapwa, na maaaring mawala sa pamamagitan ng apoy, tangayin ng tubig, at mabaon sa pagbiyak ng lupa. Yan ang kinatatakutan ng tao at malabis niyang kinalulungkot kung mawawala sa kanya. Ang katakutan ninyo ay ang kayo ay humiwalay sa paturuan na kung saan dito kayo namulat sa maraming bagay at katakutan ninyo ang bawat sandali na mas pipiliin ninyo ang bagay na panglupa kaysa sa kaorasang ito na kung saan iilang oras lamang ang inyong ititigil, iisang araw lamang ang inyong ibibigay, ngunit naroon ang hinahanap ng inyong mga puso. Naroon ang kapayapaan ng inyong kaisipan at ganon din kung paano ang kakirutan ng laman na yan na isa ring kinatatakutan ng tao ay mawawala kung hindi ito ay aariin ninyo na isang tunay na biyaya sapagkat nagkaroon kayo ng mga sandali na lagi na'y pananalangin na kung saan lagi ang inuulit at sinasabi na kayo ay pumuri at laging manalangin sa Panginoon kung paano sa kapanahunan ng isang Hesukristo ay naroon ang sandali ng kanyang panalangin at ganun din ang kanyang mga alagad kung paano makapitong pupuri naway masigitan ninyo ang pagpapuring iyan sapagkat kapuri-puri nga ang buhay na mayroong kayo sa kapanahonang ito. Ipagpasalamat ninyo, ipagdiwang ninyo na kayo ay may buhay na mayroon sapagkat hindi ilan, hindi lahat ay binigyan ng pagkakataon na mabuhay at makilala ang ganitong pag-aaral. Marami ang pag-aaral sa kapaligiran. Marami ang relihiyon na itinatag ng tao. Ngunit sa pagkatatag na iyan, naroon ba ang tunay na diwa ng pag-aaral na makalangit o naroon at nakakubli ang isang pansariling pangangailangan at pangsariling kung paanong pasusunurin ang kanyang kapwa sa mga bagay na lihis sa tunay na pag-aaral. Tunay nga ng bawat tinatawag na relihiyon ay naroon ang pag-aaral na nauukol sa Diyos. Naroon ang pag-aaral kung paano ang kabutihan ay itinuturo sa tao, dangan nga lamang ang tao, bagamat tinuturuan, ay naroon ang katigasan ng ulo, naroon ang katigasan ng puso, at nananatili sa kanya ang kataasan, kung kaya't nababaliwala ang lahat ng itinuturo at ang lahat ng mga alituntunin na itinuturo sa kanya ng kanyang kinikilalang relihiyon. Aking mga minamahal ng mga kapatid, ito nga ay makapagpipino ng ugali ng tao. Ito nga ang makapaglilinis sa kanya. Ito nga ang daan na kanyang tatahakin. Kung kaya nga, bigyan ninyo ng sapat na panahon hanggang ganitong pag-aaral. Hindi nyo pagsisisihan sapagkat kung dumating ang panahon na kayo ay mag-iwan na ng katawang laman, naway hindi kayo matulad sa maraming espiritu na naroon
ang panghihinayang, naroon ang pagluha sapagkat hindi siya nakatupad ng kanyang dakilang tungkulin habang siya ay nakikipamuhay sa kapatagang lupang ito. Dakila ang tungkulin sapagkat ito ang dahilan kung bakit kayo nabubuhay sa kapatagang lupang ito. Hanggang dito ako. At muli, ang pag-ibig, ang liwanag, at ang kapayapaan ay aking iiwan sa lahat at bawat isa ngayon at magpakailanman sa pangalan ng iisang Diyos na makapangyarihan. Ang sa inyo'y nakipag-aral sa mapalad na umagang ito, Propeta Isaias. Paalam. Pag-ibig at kapayapaan ang lagi nang sumainyo mula ngayon at magpakailanman. Tunay na ang bawat isa ay buhat sa dakilang Panginoon. At kayo, mga iniibig na mga kapatid, ay pinagkaisa sa iisang layunin at iisang adhikain ng Diyos, na ang lahat at bawat isa ay bumalik sa kanyang paanan na malinis at banal. Ngunit papaano nga ninyo ito maisasagawa, mga iniibig na mga kapatid? Kung ang inyong ang mga sarili ay patuloy na nagkakaroon ng pag-aagam-agam sa inyong mga puso. Kung sa inyong ang mga sarili ay patuloy ang paggalaw ng inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban, papaano ninyo maririnig ang salita ng dakilang Panginoon? Kung ang inyong ang mga kaisipan ay patuloy na gumagalaw at nagsasalita, papaano nga ninyo malalaman ang kalooban ng dakilang Ama? Katotohanan, mga iniibig na mga kapatid, payapain nga ninyo ang inyong mga kaakuhan, na ang bawat kaisipan, damdamin at kalooban na buhat sa dakilang Panginoon ay inyong ang unti-unting payapain. Unti-unti nga ninyo malinis ang inyong mga pagkatao at bigyang buhay nga ninyo ang inyong mga espiritu, sapagkat tanging ang isang espiritu na yan ang siyang nakakaalam ng kalooban ng dakilang Panginoon. Tanging ang Diyos lamang na siyang nagbibigay at ang isang tao na tumatanggap ang nakakaalam kung ano ang kanyang tinanggap at ginagawa. Gayun din, mga iniibig na mga kapatid, na siyang nagbibigay ang siyang nakakaalam ng bahagi na kanyang ipinagkakaloob. Ito ang bahagi ng tungkulin na iniatang sa inyong mga balikat, mga iniibig na mga kapatid. Nang tungkulin na yan ay tulad sa isang ilawan na inyong dapat nalakaran, na inyong dapat nasundan at inyong dapat nagawin sa inyong mga pagkatao. Sapagkat kung wala ang bahagi ng isang tungkulin na yan, mga iniibig na mga kapatid, katotohanan nga na tulad nga kayo sa mga naliligaw ng landas, tulad nga kayo sa mga taong nagkakaroon ng kagulumihanan ng kanyang puso, ng kanyang kaisipan. Gayun din ng bawat alitigtigin ng sanglibutang ito ay patuloy na sa inyo ay magbibigay ng paggalaw tulad ng isang tubig na inihahampas sa magkabila-bila at inilalagay sa pangpang, sapagkat dito'y kayo nga ay hindi nagkakaroon ng tunay na kapayapaan. Kung nakikita nga ninyo ang kalawakan ng pag-ibig ng dakilang Panginoon tulad sa isang dagat, ano nga ba ang inyong nararamdaman? Ano nga ba ang inyong nauunawaan? Ano nga ba ang nagbibigay sa inyo ng paggalaw sa inyong mga puso?
Kayo nga ba ay gumagalaw ayon sa Espiritu o ayon sa laman? Naiintindihan na nga ba ng lahat at bawat isa ang kaibahan ng dalawang ito? Kung ano ang paggalaw ng isang nasa sa laman at gayon din ng paggalaw ng mayroong isang Espiritu. Na ang isang tao, mga inibig na mga kapatid, bagamat may isang kabuuan ng bahagi ng kanyang sarili, ngunit bakit kayo ay inihahampas sa kaliwa at sa kanan? Bakit hindi niyo mapag-isa ang inyong mga sarili? Minsan oo, minsan ay hindi. Minsan ay ito ay nakadepende sa bahagi ng inyong nadarama ng inyong puso. Paano kung dumarating ang isang kahinaan ng isang tao na yan? Na ang bawat inyong mga sarili ay patuloy na duduruhagi sa paggalaw ng sanglibutang iyan. Itatakwil nga ba ninyo ang bawat aral at utos na daladala ng inyong mga pagkatao? Tatalikuran nga ba ninyo ang bawat aralin na sa inyo ay pinagkaloob ng kaitaasan? Magkakaroon nga ba kayo ng pagtatakwil sa Diyos? Katotohanan, mga inibig na mga kapatid. Malibang mapag-isa nga ninyo ang isang ako na yan na mayroong katawang laman, bahagi ng isang kaluluwa, kaisipan, damdamin at kalooban, at ang isang espiritu na yan na buhat sa dakilang Panginoon, ay doon nyo lamang mapapakilos ang inyong mga kaakuhan upang matupad ang kalooban ng dakilang Ama. Malibang malinis nga sa inyong mga pagkatao, mga inibig ng mga kapatid. Malibang kayo ay dumaan sa proseso ng bahagi ng pag-aaral ayon sa Espiritu, ayon sa medyumindad, ay dito nyo lamang maiwawaksi ang bawat litigtigi ng sanglibutang ito'y patuloy na humihila sa inyo upang kayo ay mahadlangan upang maisagawa ninyo ang kalooban ng dakilang Panginoon. Nanupat ang kaitaasan, mga inibig na mga kapatid, ay nagbubukas ng paaralan na patungkol at ayon sa Espiritu upang inyong ang mapag-aralan. Hindi ang inyong kapwa. Lalo't higit, hindi pa nga ninyo malalaman ang patungkol sa Diyos kung hindi nga ninyo nauunawaan ang inyong mga sarili. Gayun din, mga inibig na mga kapatid, hindi nga rin kayo makapagkakaloob ng bahagi ng paggawa sa inyong kapwa. Kung sa inyong ang mga sarili, hindi nga ninyo nauunawaan ang kahulugan ng isang pag-ibig. Na ang pag-ibig na yan, mga inibig na mga kapatid, ay unang itinuturo sa isang tao. Sapagkat kung siya ay mayroong pag-ibig, naririto, kinakikitaan siya ng kaamuan ng kanyang sarili, kinakikitaan siya ng bahagi ng paglilingkod, pagtitiis, gayon din ng bahagi ng kasipagan ng isang taong nagnanasa, na mapaunlad niya ang kanyang sarili upang kung dumarating ang panahon ng pangangailangan ng kanyang kapwa, naririto mayroon kayong maihahandog na mabuting butil ng liwanag na nagbubuhat sa kaitaasan at ito'y inyong ipagkakaloob sa kanila. Mga iniibig na mga kapatid, patuloy ang pag-aaral ng isang tao at patuloy nga din naman ang inyong pakikibaka ayon sa kamangmangan. Na ang kamangmangan na yan, mga iniibig na mga kapatid, ay hindi lamang tulad sa hindi pagkaalam. Bagkus ang kamangmangan na yan ay ang malabis na pag-ibig dito sa sanglibutan. Ang kamangmangan na yan ay ang malabis na inyong paggawa dito sa lupa. Mga bahagi na humahati at patuloy na kumukuha ng panahon para sa Panginoon. Ang kamangmangan ng isang espiritu, mga inibig ng mga kapatid, ay ang hindi paggawa at pag-aaral at pagkaalam ng isang tao ng bahagi ng kanyang espiritu. Mga iniibig ng mga kapatid, ang kamangmangan na sa inyo ay patuloy na inaaral
ay hindi na nga lamang sa bahagi dahil hindi ninyo nalalaman. Bagkus, kung walang paggawa sa inyong mga pagkatao, kung walang pagsisikap, mananatili ang kalagayan ng isang tao na nasa kadiliman at ang isang tao na patuloy na gumagawa, lalo't pat kung siya man ay umaakay din ng kanyang kapwa. Ano nga ba ang inyong naituturo sa inyong kapwa? Ano ang bahagi na inyong naibabahagi? Kung kayo nga na nasa kadiliman ay gayon din namang nakakakita ng inyong kapwa. Lahat at kayo ay naririto ay mananatili sa sanglibutan kung ang bahagi ng daladala ng inyong mga kaakuhan ay buhat lamang sa lupa. Ngunit kung daladala ng isang espiritu, ang bahagi ng paggalaw ayon sa espiritu, ayon sa karunungan ng dakilang Panginoon, ayon sa pag-ibig at ayon sa katwiran ng Diyos. Katotohanan ng aking sasabihin, mga iniibig na mga kapatid, ang tahanan na sa inyo ay ipinangako ay hindi na nga lamang tulad sa isang tahanan na inyong nakikita sa malayo. Hindi ang tahanan ng sanglibutang ito, kundi ang tahanan ng inyong Ama na nasa kaitaasan, na patuloy na inihahanda ng mga banal at kayo din inihahanda ng mga protektores upang inyong ang pagsaluhan, upang inyong puntahan at upang maging bahagi at kaisa nga kayo ng layunin ng dakilang Panginoon. Mga iniibig na mga kapatid, ito ang sa inyo ay patuloy na inaasahan at patuloy na sa inyo ay pinagkakaloob na hindi nga kayo mapako dito sa lupa. Na ang mayroong inihahandang tahanan, higit pa sa tahanan na natagpuan ng tao dito sa lupa. Gayun din naman, mayroong inihahanda na pag-aaral, higit pa sa mga taong marurunong at nakatuklas ng bahagi ng salita, ngunit hindi nagkakaroon ng siyang tunay na paggawa, sapagkat walang maitatago ayon sa Espiritu. Ang paggalaw ng isang espiritu, mga iniibig na mga kapatid, tulad to sa walang bibig, walang tenga, walang mga mata, at gayon din hindi tulad sa isang laman na inyong nahahawakan. Ngunit bawat paggalaw ayon sa espiritu ay nalalaman at patuloy na nakikita ng inyong Ama na nasa kaitaasan. Patuloy na sa inyo ay itinuturo na maninang at malinis upang kung ano man ang bahagi ng inyong paggalaw ay hindi na nga kayo maayon dito sa lupa. Bagkus nagkakaroon na nga kayo ng kaisahan sa kalooban ng dakilang Panginoon. At gayon din nga kung hindi ninyo nakikita ang isang bagay, papaano nga ninyo malilinang sa inyong mga sarili? Kung patuloy nga ninyong hinahanap ayon sa mga mata, kung hindi nga ninyo nakikita ang inyong mga sarili, paano pa nga ang isang Diyos na ayon sa isang espiritu na inyong maiibig, kung hindi nga ninyo nakikita at nadarama sa inyong mga pagkatao. Mga iniibig na mga kapatid, ang buhay na sa inyo ay pinagkaloob ay tulad lamang sa pahiram. Na ang buhay na yan ay pinagkaloob sa inyo upang inyong maging kasangkapan ng pag-aaral ayon sa kalooban ng dakilang Panginoon. Ngunit darating ang panahon ng isang kamatayan ay inyong madarama, na ang paghiwalay ng isang espiritu at ng katawang laman ay mangyayari sa inyong mga pagkatao. At ano nga ba ang matitira? Ano nga ba ang inyong magiging daladala ng inyong mga pagkatao? Paano na nga kayo makakagawa ng paglilingkod sa inyong kapwa kung wala na nga kayong katawang laman? Paano nga kayo magkakaroon ng paglilingkod sa Diyos kung wala na nga kayong katawang laman? Kung bahagi na nga ng lahat ng bagay na inyong tangan-tangan sa inyong mga sarili, unti-unti na nga ninyong binitawan. Ano nga ba ang matitira sa inyong mga pagkatao? Pag-aralan nga ng lahat at bawat isa, mga inibig na mga kapatid, upang
ang inyong mga pagnanasa. Tunay, ang lahat ay nagnanasang maglingkod sa pangalan ng dakilang Panginoon, ngunit inaasahan ang higit na paglilingkod ayon sa Espiritu. Sapagkat ang Diyos ay Espiritu, at gayon din naman kayong mayroong Espiritu na buhat sa dakilang Panginoon. At alimang bahagi ng paggawa ayon sa Espiritu na pinabanal at nilinis, ay ito lamang ang siyang magiging karapat-dapat sa harapan ng dakilang Ama. Mga iniibig na mga kapatid, nawa ay unti-unti na nga ninyong lakaran ng daanan, nilakaran ng dakilang Panginoon. Sapagkat ito ang bahagi ng pagtuturo na sa inyo ay pinagkaloob. Ang pagtalima, ang pagsunod, at ang kaamuan ng inyong mga kaakuhan. At hindi nga ito mangyayari kung sa pinakamaliit na bahagi ng inyong pagkatao ay nagkakaroon pa rin ng pagpumibiglas sa inyong mga sarili. Nang simpleng ibigin mo ang Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa at buong kalakasan, ay hindi maisagawa. Sapagkat sa maraming kadahilanan ng tao at hanggang ngayon sa maraming kadahilanan ng sanglibutang ito ay patuloy nga ninyong isinasagawa at sinusunod. Ngunit bakit ang kautusan ng Diyos ay hindi nga ninyong masunod? Sapagkat mayroong pang maliit na bahagi sa inyong mga pagkatao, mga iniibig na mga kapatid, na nililinis at patuloy na nililinis. Hanggang sa kalit-litang bahagi ng inyong mga kaakuhan ay unti-unti ngang nilinisin ng kaitaasan. Hanggang sa kabuuan ng inyong mga pagkatao'y magkaroon ng iisang salita at iisang paggawa at iisang pananampalataya na ang oo ay mananatiling oo at ang hindi ay mananatiling hindi. Ito lamang ang aking bahagi. Muli ang pag-ibig at ang kapayapaan ng lagi ng sumainyo mula ngayon at magpakailan pa man ng inyong kapatid sa iisang pag-aaral. Espiritu Santo ng katotohanan. Paamen. Sumainyo ang pag-ibig at ang kapayapaan na nagbubuhat sa kaitaasan. Ang siyan lagi ng magkaroon sa bawat isa. Mula ngayon at magpakailanman. Aking mga iniibig na mga kapatid. Tunay na ang bawat isa sa inyo ay naparirito. Upang nang sa gayon, inyong mapagtibay ang inyong pananampalataya sa harapan ng dakilang Panginoon. Sapagkat ang pag-aaral na inilalatag sa lahat at bawat isa ay tunay na napapanahon. At ito'y magbibigay sa bawat isa ng isang kapayapaan na nagdudulot ng isang maaliwalas at magkaroon ng tunay ng kapatagan sa kanyang pag-aaral ayon sa Espiritu. Mga iniibig na mga kapatid, malaon na nga kayong tinuturuan ng kaitaasan. Sa inyong mga sarili, dumarating ang isang kagulumihanan sapagkat hindi sapat ang mga pag-aaral na natatamo ng bawat isa sa pag-aaral ayon sa kanyang Espiritu. Sapagkat ang bawat isa sa inyo
ay nagnanais pang mapaunlad ang kanyang pagkaunawa sa kalooban ng dakilang Panginoon. Na kayo'y naparirito upang unti-unti ninyong sanayin ang inyong mga sarili sa paggawa sa naisin ng dakilang Panginoon. Manatili ang bawat isa sa kaisipan na kung ang isang mag-aaral ay nagpapatuloy ng pag-aaral dito sa sanlibutan. Ang mga aralin na sa inyo ay inilalatag, lagi na sinasabi na ang kalooban ng dakilang Panginoon ang siyang mangibabaw sa bawat isa sa inyo. Ang kahusayan o karunungan ng isang mag-aaral, kung ito nga inyong inaangkin, mas mapapaunlad pa ng isang mag-aaral kung siya ay dumudun sa paaralan ng diwa. Ang bawat kautusan ng kaitaasan ay isang pag-aaral kung paano nga tupdin ng isang mag-aaral ang mga bagay na nakagagalak sa harapan ng dakilang Panginoon. Mga iniibig na mga kapatid, malaon na nga kayong inaaralan ng kaitaasan. Ang mga bagay na siyang nagpapagalaw sa inyong mga damdamin, ito ay ang mga bagay na inyong maramdaman o makikita sa kapaligiran. Sapagkat ito'y umiiral sa lahat ng kapanahunan. Kung papaano ang isang mag-aaral ay hindi dumudoon sa tamang paaralan na ninanais ng dakilang Panginoon. Ang aralin ay tunay ngang nandyan sa inyong harapan. At ito'y hindi pinagwawagian ng isang mag-aaral. Sapagkat ang kanyang kabuuan ay tunay ngang nahahati pa sa pag-aaral ayon sa laman at pag-aaral ayon sa Espiritu. Oo nga't ang inyong Espiritu ay nagnanasa na makapag-aral. Subalit, sa inyong pagdilat ng inyong mga mata, sa inyong mga paningin, sa mga inyong nakikita, ay tunay nga hindi mabuo ng aking minamahal na mga kapatid ang kanyang sarili sa pag-aaral ayon sa Espiritu. Mga iniibig na mga kapatid, ano nga bang ninanais ng dakilang Panginoon? Na sa panahon kayo'y nag-aaral, sumasamba sa kanyang harapan. Ninanais niya ang inyong kabuuan. Ito inyong maipagkaloob sa kanya. Sapagkat malibang ang inyong kaisipan, damdamin at kalooban ay buo na nag-aaral sa harapan ng dakilang Panginoon. Unti-unti nga ninyong maiwawaksi o mabibigyan ang mga bagay na pag-aaral na naaayon sa Espiritu. Mga iniibig na mga kapatid, kung ninanais nga ninyo ang kasampatan ng inyong pag-aaral, binubuksan sa bawat isa ang isang aralin na kung saan ang pag-aaral
ayon sa medyuminidad ay tunay nga ninyong mabibigyan ng ang iyong sarili ng tunay na pag-aaral. Sapagkat kayo mismo ang siyang makadarama, makararanas ng mga pag-aaral, ng mga pagtuturo, ng mga banal na espiritu. Subalit, kung kayo ay hindi nahanda sa pagpasok sa paturuang yan, sa pintuang yan, tunay na ang bawat isa ay makararanas ng kanyang pagkainip, ng kanyang kagulumihanan sa kanyang sarili, sapagkat ang sinumang makapasok sa paaralan o pintuan na ito, tunay ngang lilinisin ang bawat isa upang nang sa gayon ang pagkaunawa, pag-aaral na naaayon sa Espiritu ay tunay nga ninyong mauunawaan at mabibigyan ng mga pag-aaral na kung saan ang naisin ng dakilang Panginoon ay siyang dumudoon sa paaralang yun. Mga iniibig na mga kapatid, inyong ang ibigay ng buo ang inyong mga sarili. Kung kayo nga'y tunay na nananampalataya, sa harapan ng dakilang Panginoon, bigyan nyo ang inyong sarili ng laya sa mga bagay na inyong nakikita sa sanlibutan. Bigyan nyo ang inyong sarili ng pagkakataon na inyong makadaupang palad ang mga banal na espiritu na siyang tunay na ipinagkakaloob ng kaitaasan sa bawat isa sa inyo, na ito isang pangako ng dakilang Panginoon na kayo'y susuguan ng mga banal na mang-aaliw upang ang inyong paglalakbay ay magkaroon ng kaluwagan, magkaroon kayo ng kapayapaan, at higit sa lahat, inyong madama ang tunay na pag-ibig na nanggagaling sa kaitaasan, na siyang magbibigay sa bawat isa ng isang kadahilanan upang nang sa gayon ang inyong mga sariling kakuan ay tunay ngang mapabuti at inyong masinop ang mga bagay sa kaitaasan at unti-unti rin kayong maging isang kamanggagawa ng dakilang Panginoon. Mga iniibig na mga kapatid, paano nga ba kayo makatutulong sa inyong kapwa? Paano ang isang mag-aaral magkakaroon ng tunay na kapayapaan kung ang inyong kabuuan ay naririto sa sandaigdigan? Ang mga alitigtigin ay tunay nga ninyong nadarama. Kung kaya nga ang kaitaasan ay laging ang nagbibigay ng pag-asa sa lahat at bawat isa, na kung kayo'y magiging isang mag-aral na tumutupad ng inyong tungkulin. Ito ang pag-aaral na pinagkakaloob sa lahat at bawat isa. Ang kayo'y pumaloob sa pag-aaral na naaayon sa medyuminidad. Dito ang mga bagay na kung saan masasapat ang isang mag-aaral, magiging isang pag-aaral na kung saan ang inyong mga katanungan mula sa inyong mga agam-agam hanggang sa inyong mga pag-aalala ay tunay ngang mapapalis, sapagkat bibihira ang nakaranas ng mga ganitong pag-aaral. Kung kaya nga ang bawat isa ay hinahalina
na kayo'y pumaroon at bigyan nyo ang inyong sarili ng isang pagkakataon na inyong makadaupang palad ang mga banal na espiritu na siyang isinusugo ng dakilang Panginoon sa lahat at bawat isa sa inyo. Ang bawat isa na may pagnanasa ay tunay ngang binibigyan ng kaitaasan na isang liwanag na kung saan ang inyong mga espiritu din naman ay magkakaroon ng mga kasampatan, mga biyaya na kung saan dito lamang sa paaralan sa kaitaasan ay inyong madarama at mapupuno ang mga kakulangan ng isang mag-aaral sa kanyang sarili. Lalo tigit, ito ang magiging pagkain ng inyong mga espiritu na kung saan ang kanyang kauhawan ay tunay ngang matitighaw at magkakaroon ng kabusugan. Dito ko kayo iiwan sa mapalad na pag-aaral na ito. Naway, hindi kayo magkaroon ng mga pag-aalinlangan sa mga pag-aaral na sa inyo'y ipinagkakaloob. At mapalad ang bawat isa sapagkat ang pagtuturo ng dakilang Panginoon ay tunay ngang bumababa sa bawat isa ng sa mga mag-aaral na handang tanggapin o pag-aralan ang kanyang mga turo at aral. Muli, ipinagkakaloob ng dakilang Panginoon sa lahat at bawat isa ang kanyang pag-ibig at ang kapayapaan, ang siyang maghari ngayon at magpakailanman. Paalam. Ako ang inyong kapatid sa paturuan ng Diwa, Espiritu Santo ng katotohanan. Paalam. Sumainyo ang liwanag at ang pag-ibig ang sa bawat isa'y inihahandog at ibinabahagi para sa aking mga minamahal na mga kapatid mula ngayon at magpakailan paman. Katotohanan, katotohanan, ang pag-ibig ng Diyos sa lahat at bawat isa. Na ang inyong mga sarili, aking mga iniibig na mga kapatid, ay tunay ngang bunga ng pag-ibig ng dakilang Panginoon. Na sa bawat kanyang nilikha at sa bawat kanyang nilalang, narito ipinakilala sa bawat isa sa inyo kung gaano ang dakilang Panginoon patuloy na nagtuturo, patuloy na maghahanap ng kanyang mga iniibig na mga kapatid upang ang bawat isa sa inyo ay tunay ngang makabalik sa bahagi ng kagalakan ng isang dakilang Panginoon. Mga iniibig na mga kapatid, hinahanap ba ninyo ang dakilang Panginoon? Na sa inyong pamumuhay dito sa sanglibutan, nakikita ba ninyong kayo ay tunay na gumagawa sa kanyang ubasan? Na sa bawat panahon na itinakda ng dakilang Panginoon upang kayo ay tunay ngang magising sa umaga, upang kayo ay tunay ngang makakita ng panibagong liwanag, nakikita ba ninyo sa inyong mga puso ang bahagi ng dakilang Panginoon? Sapagkat bawat nilalang ay tunay ngang inaasahan na makabalik sa kanyang sinapupunan, na ang inyong mga sarili ay tunay ngang magkaroon ng isang kabutihan sa inyong mga puso, na anuman ang paggawa na inyong iginagawa sa sanglibutang ito ay tunay na makababalik sa harapan ng dakilang Panginoon. Anong uri nga ng paggawa ang inyong iginagalaw, mga iniibig na mga kapatid? Na ang inyong mga sarili
ay tunay nga ninyong kakitaan ng isang mainam, ng isang kabanalan sa inyong mga pagkatao. Papaano nyo nga ito maisasagawa at maisabubuhay sa inyong mga sarili, na bagamat ang kaitaasan ay tunay ngang naghahandog sa bawat isa sa inyo. Inyo nga itong nakikita at nararamdaman sa bawat buhay. Magiging sapat ba ang pagkakakilanlan ninyo sa isang sanglibutan upang ito ay mapanghawakan? Upang ang kabiyayaan ng dakilang Panginoon ay inyong ang makita sa inyong mga pagkatao. Magiging sapat ba ang kaalaman ng isang tao sa sanglibutang ito, aking mga iniibig na mga kapatid? Sapagkat bawat nilalang na inaaralan ng dakilang Panginoon na patuloy na sa Kanya'y tunay na nakikinig at nagkakaroon ng kahandaan. Katotohanan, hindi lamang ito sa sanglibutan, bagkus ang bawat isa sa inyo ay patuloy na ipapakilala ang inyong mga espiritu. Sapagkat sa bawat nilalang na tunay ninanais na sumunod sa paturuan ng dakilang Panginoon, katotohanan, patuloy ang pag-ibig ng dakilang Panginoon upang ang bawat isa sa inyo ay inyong ang makilala anong bahagi ang sa inyo'y iginalak at tunay ngang ipinagkatiwala sa inyong mga sarili. Mga iniibig na mga kapatid sa paturuan ng dakilang Panginoon, kayo nga ay tunay na nagmula sa dakilang Panginoon. At ano nga sa inyong mga sarili ang tunay na babalik? Sapagkat ang bawat salita ng dakilang Panginoon ay tunay na nanalantay sa inyong mga pagkatao. Inyo nga ba itong naisasabuhay? Inyo nga ba itong nagagamit sa pagpapatuloy ng inyong pag-aaral, na sa pamamagitan ng inyong pagparito sa sanglibutan nito, kayo ay tunay na magkakaroon ng isang pananampalataya sa buhay na ito, na ang inyong iisipin ay ang tunay na pakikibahagi at karapat-dapat na pakikipamuhay sa harapan ng dakilang Panginoon. Sapagkat bawat iniibig ng mga kapatid ay napagkatiwalaan upang kayo ay tunay ngang sumunod sa kanyang mga utos, sa kanyang mga batas, sa kanyang itinakda sa bawat isa sa inyong pag-aaral, na sa pamamagitan nga ng pagpapaalala sa aking mga iniibig na mga kapatid, kung gaano ang pag-ibig ng dakilang Panginoon, gayon nga rin niya siya bigyan ng pagkakataon sa inyong mga puso na ibigin ng buong puso sa inyong mga pagkatao. Sapagkat ang bawat pangaral na sa inyo'y ibinibigay, ang bawat kanyang salita na sa inyo'y pinagkatiwala ay tunay ngang magiging daan pabalik sa kanyang harapan. Ito nga ang inyong naisin sa inyong mga puso. Ito nga ang inyong isabuhay sa inyong mga pagkatao, na ang inyong mga paggalaw ay tunay nyo nga tutunguhin ang isang mabuting gawa sa kanyang harapan. Na ang inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban ay hindi lamang magiging isang bulag sa mga bagay na inyong nakikita sa sanglibutang ito, bagkus ang inyong mga pagkatao ay tunay nga ninyong hahanapin sa inyong mga sarili ang bawat salita, at higit na lalo tunay nyo ngang maisasabuhay sa inyong mga pagkatao upang kayo din naman, aking mga iniibig na mga kapatid, ay tunay nga mapagkatiwalaan pa ng masigit na kabanalan at karunungan na nagmumula sa dakilang Panginoon. Na ang inyong mga salita, mga iniibig na mga kapatid, ay hindi lamang sa mga bahagi ng isang lamang ito, bagkus ang pagkatao na inyong ibinibigay sa harapan ng dakilang Panginoon ay ang inyong mga sarili na makatupad sa bahagi ng utos ng dakilang Panginoon. At higit na lalo, ang bawat isa sa inyo
ay hindi na nga magkakaroon pa ng kasagumihanan sa inyong mga pagkatao, sapagkat kailanman ay wala na ngang idadahilan pa ang bawat isa sa inyo upang mapagtagumpayan ang kanyang mga utos. Ano nga ba ang utos ng dakilang Panginoon? Ibigin nga ninyo ang dakilang Panginoon ng una at higit sa lahat, ng may buong katapatan, ng may buong pag-ibig sa inyong mga pagkatao. Ibigin nga ninyo ang dakilang Panginoon ng walang hanggan, at sa bawat isa sa inyo na umiibig sa dakilang Panginoon, hanapin at kilalanin nga ninyo ang inyong mga sarili, sapagkat sa pamamagitan ng mga bagay na sa inyo itinuturo, sa pamamagitan ng mga bagay na sa inyo ipinaalala ng bawat kabatlayanan at patuloy na sa inyo ay tunay na ibinibigay, aking mga iniibig na mga kapatid, inyong ang matatagpuan ang bawat binhi na sa inyo ay tunay na ipinagkatiwala. Sapagkat bawat isang nilalang na pinagkatiwalaan ng dakilang Panginoon ay hindi lamang gagawa sa sanglibutang ito, hindi lamang makakakita ng mga bagay dito sa sanglibutan, bagkus sa mga bagay sa sanglibutan ay tunay na magiging isang aral, tunay na magiging isang hagdan upang ang pagkakakilala sa inyong mga espiritu sa bahagi ng pag-aaral na ibinibigay ng dakilang Panginoon ay tunay nga sa inyong maipahagi at tunay nyo ngang malaman sa inyong mga pagkatao. Hindi ito magiging hadlang, aking mga iniibig na mga kapatid, ni hindi ito magiging isang sagabal sa inyong pag-aaral, bagkus ang pag-aaral ayon sa laman, ang pag-aaral ayon sa espiritu ay tunay nga ninyong kakitaan ng isang mainam na bahagi sa inyong mga pagkatao, sapagkat ito ang inyong magagamit upang mapagtagumpayan ang isang sanglibutang ito. Aking mga iniibig na mga kapatid, tunguhin nga ninyo ang kasipagan at katyagaan sa buhay na ito upang inyong ang maibalik ang pag-aaral ayon sa inyong mga sarili. Tunguhin nga ninyo sa inyong mga sarili kung paano nga kayo inalagaan ng dakilang Panginoon. Alagaan din ninyo ang inyong mga espiritu na sa inyong pinagkatiwalaan. Pakainin nga ninyo ang inyong mga espiritu upang ang kagutuman ay hindi na nga magtagumpay pa sa inyong mga pagkatao. Bigyan nga ninyo ng pagkakataon ng inyong mga espiritu na makalaya sa mga bagay na nakapagkukulong sa inyo sa sanglibutang ito, at ang inyong mga espiritu ang inyong gamitin upang ang inyong mga sarili ay tunay ngang magkaroon ng tuwid na pagkatao at tuwid na daan patungo sa dakilang Panginoon, sapagkat ang inyong mga espiritu lamang ang makababalik sa kanyang harapan. Aking mga iniibig na mga kapatid, ito'y hindi mananatiling salita sa bawat isa sa inyo. Ito'y hindi mananatiling mga salita sa bawat mga nakikinig, bagkus ang bawat bahagi na ibinibigay ng dakilang Panginoon ay tunay ngang katotohanan, at hanggang sa mga buhay na sa inyo'y pinagkatiwalaan, ito ang sa inyo'y tunay na bubuksan at paulit-ulit na sa inyo ay tunay na ipapaalala. Mga iniibig ng mga kapatid, hindi kayo taga-sanglibutan, ni hindi nga ninyo hariing taga-sanglibutan ng inyong mga sarili. Bitawan nga ninyo ang mga bagay na sa inyo'y nakapagbibigat sa sanglibutang ito. Bitawan nga ninyo ang mga bagay na sa inyo'y nakapagpapaalala sa mga bahagi ng isang sanglibutan. Bagkus ang bawat bahagi na sa inyo'y tunay na ipinapakilala ng dakilang Panginoon ay ang inyong mga espiritu. Pag-aralan nga ninyo ang kapayapaan sa inyong mga puso. Pag-aralan nga ninyo ang pag-ibig ng dakilang Panginoon na kailanman ay hindi na nga kayo titingin pa sa mga lamang iyan. Kailanman ay hindi na nga kayo titingin pa sa mga bagay na makapagbibigay sa inyo ng kagulumihanan, sapagkat ang pag-ibig ng dakilang Panginoon ay para sa lahat ng kanyang mga anak, para sa lahat ng mga nilikha, para sa lahat ng mga bagay at nagbibigay katyagaan sa kanyang mga sarili. Aking mga iniibig na mga kapatid, upang ang bawat pagbibigay na inyong makikita at inyong maibabahagi sa inyong kapwa
ay tunay ngang magkaroon ng isang mabuting bunga upang ang bawat isa sa inyo ay tunay nga magkakaroon ng isang katapatan sa inyong mga puso na anuman ang sa inyo ay tunay nakakitaan sa bahagi ng isang pag-aaral, ito ay maibibigay nga ninyo ng may buong katapatan sapagkat ang pagbabahagi ng dakilang Panginoon ay buo. Ang pagbabahagi ng dakilang Panginoon ay kailanman ay hindi nagkulang. Kayo nga rin aking mga iniibig na mga kapatid, magbahagi kayo ng mayroong kabuuan sa harapan ng dakilang Panginoon. Magbahagi kayo ng tunay na katapatan sa kanyang harapan upang ang inyong makita at maibalik sa inyong mga sarili ay ang mga butil ng kabiyayanan na nanggagaling sa kaitaasan at kailanman ang bawat bahagi dito sa sanglibutan ay tunay ngang mawawala at higit na lalo tunay ngang maiaalis sa inyong mga pagkatao. Mga iniibig na mga kapatid, tunguhin nga ninyo ang pag-aaral, hindi lamang sa mga sandaling ito. Tunguhin nga ninyo ang pag-aaral, hindi lamang sa mga bagay na inyong nakikita, bagkus ang pag-aaral na sa inyo ay tunay na binubuksan at ipinagkakaloob ay tunay ngang ang buhay na ito ay tunay na magkakaroon ng pagtuturo. Ngunit ang bahagi ng nagmumula sa dakilang Panginoon kailanman ay hindi mawawala at higit na lalo ito ang inyong maidadala sa inyong mga pagkatao. Muli, ang pag-ibig at ang kapayapaan ang sa bawat isa'y inihahandog at ipinagkakaloob para sa aking mga iniibig na mga kapatid. Mula ngayon at magpakailan paman. Paalam, ako ang sa inyo'y patuloy na naghahandog, Espiritu Santo ng katotohanan. Paalam.